So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ano po? Yun ngayong umaga ay wala tayong upload. Ano po mga ka-journey? Huh? Busy kami. Wala upload ganun ng maga? Wala tayong upload eh. Okay. Wala tayong hindi tayo nakapag-vlog eh. Ang galing mo. Tinalugan mo lang pala. Wala naman talaga, wala naman akong vlog kahapon o kagabi. Wala akong vlog mga ka-journey. So wala tayong upload ng umaga mga ka-journey. Yun. So si Ate Mengs ay medyo okay na. Oh. Mga ka-journey. Lagi na lang nagkaganon. Ano bang nangyari? Di ba meron ka namang iniinom na gamot? Malakas na nga Nico kumain. Kasi ang sabi rin ng doktor doon, baliwala lang din yung metformin kung hindi mo din na-disiplina yung pagkain. Oo, kaya nga. Yun naman. Bakit? Nagkakain ka ba ng marami? Kumakain na nga ako ng kanin pa. Oo nga, nagkakain ka ng kanin. Hindi naman marami, di ba? Sasarapan na ako sa kanin. Kaya kailangan ko na lang mag-diet. Problema mo na talaga yan. Ganyan pala. Hindi ka pala talaga na dun sa pagkain. Ay, sorry naman. Na pag nakikita kita dyan nakita ko, konti lang naman kinakain. Pag tumalikod ko, may Ayun lang. Hindi mo pwedeng pagtawanan yun yung ganun. Ano, gusto mo umiyak ako? Kaya seryosohin mo yung Oo nga, magda-diet na nga ako. Didisiplinahin ko na yung sarili ko. Kasi nahihilo na naman ako. Nahuhulog lang sa walang kwan. Nagpapagod tayong punta doon sa ospital para magpa-check up ka. Naggagastos ka pambili ng gamot pero nawawala rin ang visa. Hindi mo rin pala sinusunod yan. Malingat lang din pala ako, ganyan din pala ginagawa mo, kumakain ka rin pala ng marami, so may sikreto ka rin. Wala rin na, hindi sa ganun. Talagang sa iyo at sa gusto mo, obligado mo talagang obligado mo talagang nasa iyo na talaga yan. Ako, hindi ko na ako yan. Kaya lang, apektado pa rin ako kasi pag oras na nahihimatay ka dyan, ay sino din naman ang nagsasacrifice. Alam nga naman kung tititig lang ako dyan, tulad ng mga nakaraan dyan, nabigla kang bumagsak dyan sa may kwarto. Pagod ba yun? Di ganun na nga rin yun. Kasi nung nakaraan, nahihilo ka na naman ulit eh. Kasi nung nakaraan nahihilo na naman siya eh. Kaya nga hindi siya nakapunta ng church kasi nahihilo siya, nahiga lang siya dito hanggang sa pag-uwi ko lang, nakahiga pa nga siya. Kasi iba na naman daw ang kanyang pakiramdam, parang bula na naman daw yung ulo. Kasi Gusto pa na ako ngayon. bukod pa riyan sa yung yung diabetic mo, naroon talagang katotohanan, mayroon ka pa talagang tinatawag na binat. Ewan ko lang sa iba kung naniniwala dyan sa binat na yan, pero ang alam ko talaga mayroon pa. Kasi maliit pa si Pau Pau po mga ka-journey. Oo, yung buhok ko nga parang sinasabunutan. Binat na yan. Binat man. Yan naman talaga ang karaniwang sa mga may maliit pang bata. Kasi dahil yan sa pagka mo yung panganganak mo. Kasi siyempre, maliit pa yung bata, hindi naman naiiwasang magkilos-kilos din. Hindi napapasokan ng lamig. Hindi talaga, nung bagong panganak ako, wala pang isang linggo, naglalaban ako, di ba? Yun na nga. Kaya nga sa madalit sabi, yung minsan ang naramdaman mo na parang tila baga may parang bula ang pakiramdam mo sa ulo mo. Parang mapakiramdam daw niya kasi lutan. Naranasan ko rin naman yan, yung ganyan, nung parang pakiramdam ko na ang ulo ko parang ang laki. Ganun. Kasi lamig po yan na pumapasok sa katawan mo. Hindi parang, siya? Ganun malamig yan. Yung ulo ko parang pagka iganon mo, susunod siya ganon. Oo nga, Kasi hangin hindi po na siya yan. agad makabalik. Parang siya malalagay. Kako, kapag ganyan, na mayroon kang nararamdamang ganyan, wala naman tayong ibang kwan dyan, kundi simple iinom ng gamot. Yan nga, ang katulad yan, umiinom ka ng gamot para sa diabetes. Pero pagdating naman sa pagkain, hindi mo maiiwasan, kakain ka rin pala ng marami. Tapos yung talaga tulad nung birthday, di ba? May mga cake na, cake matatamis po yun. Oh.
kakain ako. Kaya nga. Eh anong say dun sa check up mo at nirestahan ka ng gamot, pero pagdating din naman pala sa, di ba? Wala rin eh. Nagda-diet na ako. Bigat na ako. Bigat na yung katawan ko. Pwede yung sabihin mo, ito reset ko lang ako, kaya na maraming kanin, nakakain din ako. Mali. Ba yan? Parang ako lang yung palang binabantayan mo, pagkakain ako marami, kakain ka rin ng marami. Hindi kasi, ikaw talagang andyan na eh, diabetic ka talaga, ako hindi eh. Ano naman, yung habang buhay na itong diabetic. Maano nga yan, maiibs tawag nito. Talagang yan, makokontrol mo yan. Yun nga lang talaga. Yun talaga sukdo lang mag-ano ka talaga, magtiis ka talaga na kanin mo kung hangga't maaari nga daw eh. Sa gulay ka lang marami, sa kanin basahin mo dyan sa mga comment ng iba ng mga yung talagang may karanasan sa ganyan. Yung talagang sadyang nag-ano na rin sila. Nag-diet na talaga. Di ba ang karaniwang mga binabanggit nila dun sa comment section eh yung dalasan mo ang pagkain ng Ano ko ang pala yan? gulay, pero pagdating sa kanin kung hangga't maaari huwag ka nang kumain ng kanin ng hindi naman maraming kanin ko, kapraso lang din. Isang order lang na ganun. Hindi katulad dati talaga, hindi ako pumayag na maraming kanin. Oo nga, ibig ko sabihin. Di ba nabanggit mo sa unang mga vlog mga kagani, kung pwedeng alang mag 1D1 na lang muna siya eh. Kumbaga sa isang araw eh. Pwede daw kumain umaga tanghali paggabi, wag na. Ibig sabihin, 2 bisis isang araw. Kung kaya mo pa nga, sabi ko nga, kung kaya mo pang gawin mong 1 bisis lang muna eh. Kung pwede talaga yun talaga gagawin mo. Para lang talaga makontrol yung diabetic mo. Kasi ang diabetic mas serious na problema yan, hindi yan biro. Kasi napakarami talagang may sakit sa pinaka ano nga sakit niya yung kinakakatakutang sakit niya yung diabetic mga ka-Johnny. Kasi isipin mo ang kwan yan, ang cause talaga niyan maaring mabulag ka, maaring maputulong ka ng parte ng iyong katawan. Ito nga, napakadelikadong sakit niya sa buong mundo, diabetic. ito. Nilcutter ko siya tapos nagdugo. Ilang araw na ayaw pa gumaling. Kasi nga diabetic ka nga kaya nga yan ang pinakamahirap na sakit ngayon, diabetic. Sakit, tapos pinakakatakutan nga ngayon na sakit ngayon yan may kirot siya sa ilalim. Mas matindi pa sa cancer mga ka-Johnny. Kaya isipin mo, pag ikay talaga na tinamaan ng gusto dyan, pag oras na tinamaan ka dyan at ang hirap i-recover, pag sinabing iyang parte ng katawan mo niyan, kailang putulin wala ka talaga magagawa. O pag dyan, pagka minsan maramdaman mo, parang tila baga lalabo ang mata ko. Dalawa lang patutungan dun. Maaaring makarecover ka na makakakita ka o either mabulag ka. Yan ang kinakatakutan sakit ngayon. Isipin mo, mabulag ka. Matutuwa ka ba nun sa buhay mo na yung kung hindi ka na makakita habang buhay? Napakadelikadong sakit yun. Sa buong mundo yan ang kinakatakutang sakit ngayon diabetic. Kasi nagka-diabetic ka. Sa kinakain nga. Parang, ano ba explain sa doktor sa iyo? Hindi ba nakukuha sa mga kinakain? Soft drinks, yung pagkain ng mga tatamis, yung tulad ng yung katulad ng nag-birthday dito, ano bang marami dito ngayon? Di ba yung mga cake na yun? Tapos yung mga kakanin, di ba ang tatamis no? O bawal man sa iyo yun. Pero nakain ka. Ay di mo matiis kasi masarap eh. Ang pagkain mo ngayon, para ka na lang talagang kung hanggat maaari, ang kinakain mo, puro tabang na lang eh. Kasi diabetic ka na, high blood ka pa. Ang high blood hindi pwede sa maalat. Kaya yung dati nating kain na ang sasarap talagang sasarap lagi, nga gusto mo talaga kumain laging masarap, hindi mo na pwedeng gawin talaga ngayon yun. Maari patikim-tikim ka na lang, pero kung sabihin mong puro ka pagkain na masasarap ang gusto mo, tapos ganyan ang status ng mo, hindi talaga po pwede kailangan mo talaga sa ayaw at sa gusto mo, kailangan disiplinahin mo talaga ang pagdating sa pagkain. Kasi pag hindi, buti sana kung si Pau po malaki na, nakasinlaki lang ni Tia. Si Pau po alagain pa.
kailangan pang alagaan ng nanay. Eh paano kung halimbawa bigla-bigla ka na lang dahil hindi na makakita, kasi nagka-problema ka na nga sa paningin, kasi bigla-bigla lang yan, hindi mo magulat ka na lang. Hindi po pwede yun na kumot hindi ako nakatingin, wala si Kuya Noy, nakakain ko ngayon maraming kanin. Hindi na yun hindi na yun sa pag-iingat sa sarili mo. Ikaw na mismo nagpahamak sa sarili mo dyan. Yan ang gagawin natin dyan. Lagi ka nahihilo. Kanina nga mga kajuni, nasa church kami. Maaga pa lang, mainit na po ngayon wala na naman pong ulan mainit na, nangangamba na naman ako sa kanya kasi pagka ganyang mga panahon na sobrang init, bagaman ang church ay aircon sa loob, kaya lang siyempre yung paglabas mainitan lang to ng konti, maya po yan mag-declare niyan nahihilo ako. Kaya ang pinangangambahan ko, tapos may hawak bata. Kahit pasabing nandun ka sa loob ng tricycle, kung bigla ka nang nasubasog doon sa loob ng tricycle, paano naman kita kaagad maasikaso doon? Tapos may bata, may dalang bata, di ba? Ang hirap. Kaya pag mga ganyan na namumblema din ako, imbis na nai-stress din ako. Ingatan mo sarili mo, huwag yung sige na lang na sige, kung hindi sumumpong, hindi naman sumumpong, sige lang, hindi ho talaga, kaya mo sumpong yan o hindi, andun talaga yung mo, i-maintain mo talaga yung yung kain mong laging kakaunti talaga, sanayin mo talaga yung kakaunting kain, nagawa mo na yan yung makaraan, na ang kain mo yung kakaunti-kaunti lang, okay na nga yun basta hindi ka lang diba talaga yung nagugutom lang talaga di ba sabi mo nga noon nasasanay ka na dahil kakaunti ng kakaunti yung kinakain mo, tapos ngayon nagbalik na naman pala uli sa dami. Hindi naman madami, grabe ka naman. Ang praso lang ba? Kaya lang umagat ang gabi kasi. Kaya nga, yan nga sabi ko gawin mo na lang ng unti-untiin mo. Ngayon dalawa muna, umaga or either umaga tanghali o sa gabi, huwag muna. Kung kaya mo naman na wala sa umaga, sa tanghali lang, sa gabi, ano na lang, kung baga mag-ano ka na lang, kung may gulay-gulay, yun na nga lang, gulay-gulay, or either prutas. Kaya lang sa prutas din, pili ka rin, hindi rin po pwede yung prutas na puro matatamis, hindi rin po pwede yun, kasi bawal nga, matamis nga bawal nga sa'yo ang tamis tapos pag nagkape ka, kung hanggat maaari, wala talagang asukal. Alam mo, saging lang hindi pwede. Buti na lang kamo mga kajuni, ang kape namin dito, ang ginagamit namin pinaka-asukal, yung tinatawag na Splenda. Yung Splenda po kasi matamis siya, pero yun, anti-diabetic po yun siya na klaseng hindi po siya matatawag na sugar pero pag ialagay mo siya sa may tamis, pero hindi gaano kasi budget na talaga siya sa isang sachet na maliit, yun na talaga pang isang baso lang talaga yun, hindi mo na pwedeng dalawahin, isa lang kasi matamis din siya, pero anti-diabetic na klase. Yung Splenda po mga kajuni na made in US na yung binigay sa amin ng sponsor, maraming salamat po kay Tita J ng USA. Yun ang ginagamit namin. Meron pa dyan meron pa meron pang kaunti. Yun ang ginagamit namin, matagal din namin ginamit yun, napakalaking bagay yun. Hindi naman kami gumagamit ng asukal pag nagkakape kami. Yung asukal talaga na binibili natin sa tindahan, na yung wash, ang karamihan ginagamit sa pagkakape, yung wash na kape, na asukal, yung medyo brown ng bahagya. Kasi meron naman din yung tinatawag na brown, yung brown sugar na ginagamit naman yun sa pagbibiko. Pwede din naman yun, kaya lang hindi yun ang ginagamit namin. Yung katamtamang brown lang, yung medyo light brown lang. Pero hindi kami gumagamit na nga ngayon. Buhat nung nagkaroon kami ng asukal na Splenda, yung Splenda nga na
na nakasasya po yun, na isang box po yun na napakalaki. Sobrang dami ang laman. Siguro mga 2,000 siguro Napanood piraso. naman yun. Opo, yun. Sa mga bago, ano po, yun ang ginagamit namin. Meron pa kami natira dyan ng kakaunti. Pero, yung sa iyo adjust talaga kung hanggat maaari adjust. Basta kaya ang, yung baga, kung hindi ka nagutom, umabot na lang ng hapon o magagabi na, pero hindi ka pa naman nakaramdam ng gutom, okay lang, tsagain mo na. Kung hanggat maaari, huwag ka na kumain sa gabi. Para talaga, maiiwasan. Kasi po talaga, namumblema talaga ako pag oras nga na nahihimatay siya. Kasi minsan na, yung dito sa lokal na, dito sa church namin, mga ka-journey, na kami noon, nag-church kami ng umaga din yun eh. Tapos naramdaman na naman niya yung parang nahihilo ako, sabi ko, naku, nasa church tayo, tapos baka bigla na naman bumagsak. Kasi yun ang karaniwan niya na sa kanya yun eh, yung doon kami sa Caloocan dati. Talagang kilala na siya doon sa pagdating sa ganyan. Pagka yan, sino nahimatay? Si ganito na naman. Alam na ng mga tao. Ayan, bumagsak na naman. Nasa mismo sa loob ng church. Kaya ikaw mismo, alam mo na yun eh, na talagang kailangan iwas. Kasi ako nang problema din eh. Ako nga eh, may kinakaharap na bawal nga sa akin yung mai-stress ng ganyan. Tapos ngayon, lagi kong nakikita sa iyo, laging nahihilo. Pati actually ako na natatangay. Namumblema rin. Kasi hindi na tayo pabata. Naroon talagang katotohanan na talagang Tinaway mo na ako. hindi, kasi hindi talaga kasi minsan kasi nasa iyo pagkukulang din eh. Talaga eh. Hindi sa akin eh. Kahit paanong daldal ko rito, talaga kung hindi mo rin naman talaga pinapakinggan, sinusunod, wala rin talaga akong magagawa. Sinusunod ko naman, grabe ka. Minsan nga lang, hindi nga kumakain niya ng masarap nga ni. Mas maganda pa nga yung walang ulam dyan. Kung ako lang, mas maganda po yung ganyan na lang eh. Kaysa naman may masamang ulam dyan, tapos ganyan naman gagawin mo. Uy, grabe ka naman. Malingat lang ako eh. Kain mo, dambuhala na naman pala. Masarap o hindi, kumakain talaga ako ng masarap. O, katulad kanina, tuyo yung ulam ko. Oh, Toy, bawal man sa'yo yun. Ano bawal? May sinabi bang bawal? Wala naman sinabi yung doktor. Bawal nga sa high blood yun eh. Kasi high blood Hindi ka man nga. ako high blood ah. High blood ka. Hindi ako high blood. Low blood lang ako. Sakto-sakto lang. Mataka naman ni Shiryawit oh. High blood nga. Bakit nung nakaraan, sabi ang taas-taas ng dugo mo, sabi nung doktor. Hoy, nagpa-check up ako na nakaraan na hindi ako high blood. Nanonood nga yung mga ka-journey natin eh. Buti nga ka mo, hindi ako high blood, diabetic lang. Hindi rin cholesterol. Hindi naman lahat kasi, kuminsan kasi mataas din eh. Hindi Hindi, mataas minsan. Kapag galing ka sa biyahe, tapos nagpa-BP ka ganon, mataas. Pero pag ka, syempre galing ka sa init, hindi pataka ka lang. Oo, kung kahit pa sabihin man, hintayin mo pa bang Hala, grabe naman siya, isa ka So yun po mga ka-journey, na-off yung ating camera, naubusan ng power ng battery. So yun na nga mga ka-journey, yun, nagtalo-talo talaga kami dito sa niya eh. Kasi hindi naman kasi po pwedeng hindi rin namin pag-usapan to. Kasi yung nakasalalay dito, siyempre kalusugan niya. Siyempre kalusugan ko rin. Kumbaga, dalawa din kami talaga na nag-iingat sa bagay na yan. Sa bagay ako, wala naman akong diabetes kasi. Ang akin lang kasi, talagang puspusan yung kanyang pag dyan, yung bang, ano ba tawag niya ito? Seryosuhin Seryosuhin talaga. Hindi ko pwede yung, wala man ngayon, okay man ang kondisyon ko ngayon, kain na naman ako ngayon marami. Yun lang naman yung akin, hindi naman sa nagagalit ako sa kanya. Pero kung minsan mapag-isip-isip mo rin kasi.
sino kung pwedeng magsabi sa kanya, di siyempre ako rin naman ang pangunahin dahil kami naman nagkakasama lagi. Malingat lang ako, kakain din siya ng marami. Ano mangyayari sa buhay natin ito kung ganito? Tapos pagka ganyan na naman naramdaman mo, takbo na naman tayo dun sa kwan, check up. Sabi naman doktor, inom ka metformin, bawas ka sa kain, basta ganito, pagdating dito, hindi mo naman din sinunod. Di, para lang niluloko ang sarili natin ito. Paggamot, bibili ng gamot, tapos ganyan. Kunin mo si Pau Pau, naginiyak na doon. May ano si Minda, yung kasi ito, tutor kasi yung naka-journey, hindi pwede maingay. O ikaw, anong sasabihin mo dyan sa mga, magpaliwanag ka dyan sa mga viewer? Ikaw ang ano dyan. Mga ka-journey, hindi na ako kakain ng marami, huwag na akong kakain. Hindi na pala sinabi mo yan, dyan sasabi. Ikaw na dyan, magpaliwanag ka dyan. Magda-diet na ako, balik ulit. Mga ka-journey. Balik ulit, isang araw? Yan, naingin na parating na yung ambulansya. Pau. Ay, nako. So yan mga ka-journey, maraming salamat po sa pag-suporta niyo po sa amin mga ka-journey. Yung nga sabi, matigas ang ulo, saway, si Mingmeng, at si Noy. Ba't ako damay mo pa? Ayaw, damoy, ako lang talaga. So yun po, magda-diet na ako simula bukas. Bukas, kain mo na ako mamayang gabi. Diet. So yun, magpapasalamat tayo sa mga nanood kahapon. Pasensya na po kayo ha. Shoutout po kay Neng 505 po, si Lani Flader. Shoutout din si Ma'am Ladybug, Pas Diego, Mimi Cristobal, Sally Dituro, DNM Midnight Blue, Eloida Mariano, Pretty Mind, Nani Susan, Telma Alindugan, Hameda Abbas, shout out, Melita Fernandez, Tita Evilado, shout out sa'yo. Bali wala ang metformin pag sobra ang carbs. Ilang rice ang iwasan, bread, corn, kamote, bananas, and mga kakanin. Diba? Maraming salamat po, Tita Evelyn. Totoo naman yun, tita. Totoo talaga yun. Ang daming pagkakanito ng mga nakarang araw. Kain siya ng kain. Juliana Tiburcio, shoutout Ako wala akong diabetes, kaya kain ako ng kain. Okay lang sa akin. Si Ma'am Jo ng Middle East, shoutout, at si Day Ayen, shoutout din po sa inyong lahat dyan. Walang mga uno cover up to mga ka-journey. Talagang walang hokat to. Tita Buchikchi, Sige naman shoutout. talagang totoo eh. Sige na, magsalita Pag ka na dyan. nag-visit ako, hindi ako mag-shoutout dito. Tita ng Hong Kong, tita ng Norway, tita ng New York, tita na Ate G ng USA, tita and uncle ng Oklahoma, shoutout po kay Tita Eds, shoutout din po. Sino pa ba? Ayan. Kay Tita Myrna and Tito Boy, shoutout po. Shoutout po tita. Ito boy. Parang iisa lang. Kay Ma'am G ng USA, kay Ma'am ng New York. Thank you po ma'am. At sa iba pa, Tita Lynn's Mix Vlog, shoutout din po. si Tita Glam, Si Tita Gla, si Ma'am Ladybug, si Ma'am Pia Cash, shoutout sa inyo. Si Seray David, si Pretty Filter, si Nanay Emmy, Tita Charmaine, Tita Charm. Wilma Kadaeg, Ana Maria Moleno, Elswek, shoutout din sa inyo. Dere, shoutout. ABCD, shoutout din po. Dito. Ayan, maraming salamat po muli mga ka-journey sa pagsama niyo po sa amin. At pasensya na kayo wala kaming upload kaninang umaga.
Dahil kami ay naging busy. Ayan. Sinsya na po kayo mga ka-journey ha. Medyo ano lang yung nag-inumot-imot lang ako kasi sinsya na po talaga. Sinsya na. Journey. Nandito na lang muna mga ka-journey yung vlog ko. Thank you very much. Ayan, yan nga pala. Ma'am G pala sa'yo. ng Middle East. Ayan, nasa Pilipinas na po Ay, day, ayun, pala no, nakalimutan ko no, yung condolence po sa inyo no po. Ang kanyang nanay ay namayapa na mga ka-journey. So, condolence po, day, ayun, at ingat sa iyong paglalakbay o pagbiyahe pabalik ng ano, Middle East no po. Kasi dito siya sa Pinas ngayon eh. So, kaya ano naman, Tita Lins, no? At salamat at nakauwi na yata, nakabalik na. Oo, nasa ano na siya. Nakabalik na siya ng Hong Kong, ano po. At salamat sa Panginoong Diyos dahil ligtas sa kanyang paglalakbay. Shoutout Ma'am Josephine Damian, Ma'am Jenna, shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat po. Thank you, Remy thank you. Marcos po, shoutout din po. Pasensya na po kayo, wala ako sa wisyo mga ka-journey. Tawang ko, hindi ko rin alam. Ako, pasensya na po talaga. Kaya nga wala akong vlog kanina umaga eh. Kasi basta ano lang po, medyo nagugulumihanan lang yung isipan ko mga ka-journey. Pasensya na po talaga kayo. Po, hanggang dito na lang, mga God bless po sa ating lahat mga ka-journey.